Ganito po yung istorya ni Missy. May owner po si Missy. Matanda siya, 80 years old na po siya. Ngayon, si Missy, pinapakain lang niya sa harap ng bahay nila. Ano sila, actually, madami sila eh. Madami silang pusa dun eh. May ginger, merong tortoise, merong tilapia. Madami pinapakain yung matanda na 80 years old dun sa harap ng bahay nila. Si Missy, napunta sa raw sa kanya yan, may sakit na hindi niya mawari kung anong sakit. Tapos, nung nung talagang siguro sinasadya na magpunta ako doon kasi hindi naman ako nagagawi doon eh. Nagawi ako doon, nakita ko si Missy na nakatingala siya, tapos punong-puno siya ng uhog, tapos yung bibig, yung dila niya nakalabas. Parang hindi siya makahinga, nakanganga, hirap na hirap siya, tapos nakaupo siya, parang ganyan, nakaganyan siya. Nung nakita ko siya, naawa ako, sabi ko, babalikan kita, kako. Bibili lang ako ng cat food. Nung bumili ako ng cat food, tamang-tama, nakilala ko yung doktora doon kasi ang may-ari nung bilihan ng cat food is doktora, veterinarian. Inano ko si Missy, kinuwento ko si Missy, pinakita ko yung video ni Missy, ganun na itsura niya. Sabi ni doktora, mukhang gingivitis. Sabi niya, bigyan kita ng cefuroxime. Sabi ko, sige dok, bumili ako ng cefuroxime. Tapos sabi niya, timbangin mo na lang si Missy, kung ganito yung nandun naman sa yung mga kilos, kung ilang papakita. Tama-tama, may timbangan dun ng, yung timbangan ng sa mga ulam. Doon ko tinimbang si Missy. 6 point something si Missy. Ngayon, ginawa ko, nung tinimbang ko na si Missy, pinapainom ko na siya nung antibiotic niya. Tapos, nung napainom ko na si antibiotic niya, parang hindi gumagaling si Missy. Parang natanggal yung niya, yung sipon. Oo. Pero yung gingivitis niya parang hindi. Parang nagduda ako baka ako tinik kasi yung matanda, yung nagpapakain sa kanya, puro isda kinakain, mga pinapakain, may tinik. Baka ako natinik. Dinala ko ngayon si Missy sa isang vet. Ayun, sabi naman, gingivitis nga daw. Binigyan na naman kami ng antibiotic. Yung doxycycline L-Dox. Yun yung binigay na antibiotic kay Missy. Sabi niya, 1 ml daw, ubusin ko raw yung antibiotic na yun, tapos babalik kami sa kanila after 2 weeks. Sabi ko, sige po dok, di pinapainom ko na si Missy, dire-diretso. Ngayon, nagsumbong yung owner ni Missy na parang buntis si Missy. Ha? Sabi ko, naku, patay po tayo dyan. Sabi ko, kasi hindi ko rin napapansin eh. Alam ko lang, ganyan lang yung itsura niya eh. Nung tinignan ko yung tiyan niya, parang lumalaki nga. Ngayon, dinala ko uli sa vet para malaman ko kung buntis si Missy. Buntis nga. Ayun, binigyan kami ng ng vitamins tsaka antibiotic kasi nakita niya yung gingivitis niya ulit. Yun na napansin nila. Ang dapat gagawin ko kay Missy, papa-abort kapon. Ang kaso, natatakot ako kasi sabi ni doktora, baka raw magkaroon ng hemorrhage. Ayaw din niyang galawin si Missy. Siyempre, natakot ako. Sabi ko, wag na lang dok, hayaan na lang natin mga anak. Sabi ko, pagkatapos na lang mga anak ni Missy, papakapon ko na lang siya. Kasi pag hindi ko pinakapon si Missy po, lahat po ng pinapakain nung dati niyang owner, puro po lalaki yun. Hindi po mga kapon. Mabubuntis at mabubuntis si Missy pa rin. So, kaya kailangan ipakapon ko si Missy. Para at least safe na rin siya. Alam mo naman na ang mga pusa, di ba ho, pag nag-i-inhit, 7 years old na si Missy, kaya delikado na rin sa kanya. Yun po yung istorya ni Missy, kaya po napunta sa akin. Kasi naawa ako kay Missy. Siguro, pinagtagpo kami ni Missy ng tadhana. Kaya, ayan.